Sa lahat po na dumalo sa ating pagpulong sa may gusto rin po akong batiin na nung isang araw ay nagkaroon po kami ng maliit na family crisis dahil tinanong ako ng anak ko na, Dad, akala ko ako lang. No? Bakit may nakikita ako na mga text sa social media na anak daw sila ni Mar? So, gusto ko rin batiin po ang mga anak ni Mar na nandito. Palakpakan po natin. Sila na nakita ko yung inyong mga shirt. Talaga naman kakaiba. No? Pero maraming salamat sa inyo rin. Sa lahat po sa atin na kabahagi ng samahan sa hanay ng Daang Matuwid na nagtiwala noong 2009, 2010 na ito ang paraan para maiangat natin mula sa kahirapan, maihatid natin sa magandang bukas ang ating bansa, ang ating mga kababayan. Sa lahat po sa inyo na nagtiwala, na sumama, na tumaya sa Daang Matuwid, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa ating pulong na ito. Nung Biyernes, magkasama tayo personal sa Club Filipino o sa radyo at sa TV. Naramdaman natin ang matinding enerhiya doon. Magandang simula ito. At umaasa tayo na habang nakakabuo tayo ng momentum, dadami din ang magtatangkang sirain ang tiwala natin sa isa't isa. Nakita ninyo kung paano pinagana ng iba ang makinarya nila kahapon. Kung paano lilitaw ang mga paratang, ang pamumulitika, ang pagbabatuhan ng putik. Simula pa lang ito. At inaasahan na titindi pa lalo ito sa mga susunod na buwan. Kaya nagpapasalamat ako sa ating mga pamunuan ng liga at saka sa mga kahanay ng mga liga sa pagkakataong ito na makaharap kayo ngayong hapon. Of course, ang nag-organize ang mga liga, pero napakarami po ng ating mga kasama mula sa Kamara de Representante. Palakpakan po natin ang ating mga kinatawan. Nandito po ang Majority Leader, walang iba po kundi, bago ko pakilala, totoo ito, my first and oldest friend in the political world, Boyet Gonzales. Palakpakan po natin. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagkakataong ito na makausap kayo ng masinsinan bilang kasama, kaibigan, at kapatid sa pagiging lingkod bayan. Sa araw na ito, namamanhikan po ako sa inyo. Mahalaga sa akin na pagsasagupan natin sa laban na ito na magkasama tayo hindi lang dahil sabi ni Pinoy, hindi lang dahil magkapartido tayo, pero dahil totoong naniniwala kayong magkahanay ang mga paniniwala natin, na totoong type din ninyo ako. Yung mga mahuhusay manligaw, yun ang mga pumapalakpak. Hindi magiging madali ang laban natin. Alam ko may mga alinlangan ang ilan sa atin. Gusto kong pag-usapan ng diretsahan
ang mga alinlangang ito. Dahil kung hindi, baka maging marupok ang paninindigan at tiwala natin sa isa't isa. Mga kapatid, brother to brother, suplado daw ako. That's okay. You can smile. Elitista. At minsan, nagmamagaling o malakas masyado ang dating. Naghihingi po ako ng paumanhin kung nabigyan ko kayo ng dahilan para isipin ito. Umaasa ako na sa mga susunod na buwan, makikilala ninyo ako ng higit na kung paano ako kakilala ng mga madadalas kong kasama. Ang puso ko po ay bukas, ang puso ko po ay malinis at sincero, at nais ko po na magkasama po tayo sa pagtahak sa daang matuwid na ito. Ang totoo po, hindi naman malayo ang mga pinanggalingan natin. Dumaan ako sa Kamara at sa Senado. Natuto ako sa mentorship ng mga nauna sa atin. At tinawag din akong bata ng mga veterano. In fact, napakarami po, at hindi ko na maisa-isa, pero napakarami po na pag pumasok ako doon sa Kongreso, midterm election po noon, midterm election, nagsimula na ang Kongreso, parang isipin po ninyo na pumasok sa isang paaralan, lahat ng mga bata ay may upuan na, alam na nila yung mga locker nila, may mga alam na nila kung ano ang patakaran. Pumasok po ako doon bilang baguhan dahil special election. Namatay po ang aking kapatid, nagkaroon ng halalan, at talagang kakamot-kamot ako ng ulo doon. Hindi ko nga alam kung ano ang mga sistema. Subalit, napakarami po. Marami po ang mga veterano na naandito. Ang iba po, ang mga ama ng mga mas batang lingkod bayan na nandito. Tinawag ako, bata, halika rito. Hindi mo ako kilala, pero kilala ako ng ama mong yumaong na. Gusto kitang turuan, gusto kitang gabayan, at gusto ko na maging maayos ang iyong panunungkulan. Ako po ay benepisyado ng napakarami po ng mga veteranong mambabatas at lingkod bayan na gumabay po sa akin. Palagay ko, marami din po sa inyo, ganon ang naging karanasan. Kaya narating po ninyo ang mga tagumpay na kinalalagyan po ninyo sa araw na ito. Marami sa mga pinakamasasayang alaala ko at ilan sa mga proudest moments ay nung ako'y tulad ninyo, isang lingkod bayan at mambabatas. Bunga nitong pagsasama natin, nakabisita na rin po ako sa inyong mga tahanan na kung saan ipinakita ninyo sa akin, pinaramdam po ninyo sa akin ang pagiging bukas palad ninyo at ang inyong mainit na pagtanggap sa akin. Maraming salamat po sa inyong malasakit at pakikisama. Bukod dito, tiyak ko, hindi rin naman nalalayo ang mga pangarap natin. Para sa sarili, gusto nating mag-iwan ng magandang pangalan. Gusto natin ang mga anak natin taas noong masasabing naglilingkod sa gobyerno ang magulang nila. Para sa mga nasasakupan natin at sa kapwa nating Pilipino, gusto natin ang pagkakataon ng mas maayos at may dignidad na buhay, ng mabilis at makabuluhang serbisyo. Gusto natin ng karangalan para sa Pilipinas. Kahit ano pa ang sabihin ng mga kalaban natin, alam ko, nakikita ninyo, nararanasan ninyo, nagsisimula na ang katuparan ng mga pangarap na ito.
sa mga gandang programa, sa mga nalilikhang oportunidad para sa mga nasasakupan ninyo, sa mga tulay at kalsada at iba pang infrastruktura sa mga lugar ninyo. Marami sa inyo nakabiyahe na rin sa isang bansa. Iba na rin ang tingin ng buong mundo sa Pilipinas. Hinahangaan na nila tayo. Hindi ito pantasya, mga totoong tagumpay itong pinagtulungan natin itong nakaraang mga taon. Gagamitin ko na rin ang mga salita ni Pinoy. Simula pa lang ito. Sino ba naman ang gugustuhin tumalikod tayo sa maaari pa nating makamtan? Marami sa inyo matagal na sa serbisyo. You've seen it all. You know who the fakes are, who the charlatans are, who the snake oil salesmen are. Kilalanin ninyo ang pagkatao, makita lang ninyo o madinig ninyo. Pero di ba itong nakikita natin ngayon, sa kaloob-looban natin, alam natin, it's the real thing. Hindi ba pinapanganak ang karamihan sa ating nang huling umabot sa ganitong punto ang Pilipinas? Na kaunting tulak na lang, kaunting tawid na lang, talagang maaabot na natin ang pinakamatayog nating pangarap. Noong 2009, kasama ko na rin ang marami sa inyo. Nagtrabaho tayo para ipanalo si Pinoy at para rin sa sarili kong kandidatura sa pagka-vice-presidente. Hindi ako pinalad noon. Ngayon mismo, alam ko, hindi magiging madali ang ating laban. It is an uphill battle. Mababa pa ang mga numero natin. Hindi ko rin maalis ang pagtitimbang at mga kalkulasyon sa politika. Baka si ganito, paboran ako sa susunod. Baka si ganyan, mas matutulungan ako sa sarili kong mga plano. Idagdag ko na rin ang iniisip ng iba. Baka matalo itong si Mar. Lahat ito, baka. Pero meron tayong natitiyak na sa tama tayo at tayo'y nakatungtong sa maayos para sa ating bansa. Kaya di hamak na mas matibay ang kumpiyansa ko ngayon. Tahimik at panatag ang kalooban ko. Tinanong ako ng anak ko noong isang araw, ano ang pakiramdam ko ngayon kumpara sa noong 2009 nung idiniklara din ako ng Liberal Party bilang kandidato sa pagkapangulo. Napaisip ako at ang sinagot ko sa kanya, noong 2009, ambisyon ko lang yun. Feeling ko, ambisyon para mamuno sa ating bansa at maihatid siya sa mas magandang bukas. Tanong niya, ngayon parang mas panatag ang kalooban ko. Kalmado ako. Bakit? Hindi na ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa isang misyon natin lahat na ipagkaloob natin sa ating mga anak, sa ating mga kababayan, ang pinakamaganda, ang pinakamahusay na Pilipinas na magagawa natin para sa kanila. I have absolutely no doubt this is a fight worth fighting. Sinabi ko na noong Biyernes, ibubuhos ko ang lahat para sa daang matuwid. Wala akong ititira para sa sarili ko. Sa tulong ninyo, sa tulong ng mga boss natin, walang kaduda-duda, maipapanalo natin ang daang matuwid. May isang biro nga po sa hanay nating mga
politiko. Kapag daw halalan, kahit sarili nating pamilya, kailangan nating lapitan para hingan ng suporta. Kaya po, nandito ako sa harap ninyo, buong katapatan, buong pagpapakumbaba, akong lumalapit sa inyo at hiningi ang tulong ninyo. This is not about me nor Pinoy. This is about all of us being a part of something bigger than each and every one of us. This is about 100 million people counting on us to give them good leadership and a good future. There is no limit. Wala pong limitasyon kung ano ang mararating natin kung nagsama ang mga mabubuting leader ng ating bansa at ang ating mga kababayan. Yan po ang siyang ipinaglalaban natin. Kailangan ko po ang tulong ninyo, ituloy at palawakin natin ang daang matuwid. Dalhin natin ang Pilipinas sa dapat nitong kahinatnan, makatarungan, maunlad, at puno sa oportunidad. May kasabihan, the most powerful word in the entire dictionary is together. Magkasama po tayo, maayos po ang pinaglalaban natin at maliwanag ang ating bukas. Maraming salamat, magandang hapon, mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.